Hello everyone, magandang madaling araw sa inyong lahat. Ayan, eto na naman po ang inyong favorite tagalista ng Noisy. Ayan, kanina nag-live ako, naputol, mahina kasing signal. So pumunta ako sa laptop ko. So paki-share muna ito ay malaman ng maraming tao, ng inyong mga kapitbahay, ng inyong mga colleagues dahil pinagloloko na naman tayo ng mga media, ng gobyerno, pati mga pare, no? Napakasinungaling. Okay? Ang title po ng ating live stream ngayong madaling araw, hindi na ako makapaghintay dahil kating-kati na akong magsalita. Okay? So, sasabihin ko na to dahil hindi ko matake ang pari na ito. Dahil napaka-ignorante, sinungaling, lahat na. Diba? Lahat na. Okay. So, paki-share na ito sa inyong mga chat group, sa inyong mga group, sa inyong everywhere na kailangan makarinig ng mabuting balita ng tungkol sa mga etsyosera ng taon. Okay, etsyosera. Finding Lisa. Tigilan nyo na yung Lisa. That is a distraction. Let's focus on what needs focus. Kung totoo yung tungkol dyan kay Madam, it will reveal in time. Pero mag-ingat kayo sa mga tanim fake news. Okay, yun lang sabihin ko, mag-ingat kayo sa mga tanim fake news. Okay, yan lang sabihin ko. Yung mga ganyang balita, kung totoo yan, let it boil first. At kung totoo yan, sasambulat na lang yan. So makinig ka, if you don't, just listen to me. Okay? Now, eto na. Okay. Alam niyo naman yung nangyari doon sa hearing, hindi ba? Ngayon, ang isa nilang pinoint out doon, yung pumunta na seminar ng mga media at mga social media personality sa China ng 2023. 2023 ba to? At of course, it was a China-sponsored one. And I know that seminar, it is just a seminar wherein they learn about Chinese media, bit of Chinese history, etc. So ipapakita ko sa inyo tong ABS-CBN. Ganito ang kanilang spin. At itong pari na ito, padala nyo to sa kanya ng mabulunan siya sa kanyang kaignorantihan at kaipokritohan. Now, here it is. Papakita ko sa inyo para may context. So, i-share nyo na ito. Okay. So, eto yon, diba? Ang sabi niya, China-funded seminar for Filipino social media influencers, ex-PCO chief admits. Tapos sabi niya, inamin ng ilang social media influencers na dumalo sila sa isang state-sponsored seminar ng China. And ito namang pari na to, si Father Ranhilio Calangan Aquino, ang isa sa mga makabagong Padre Damaso. Sabi niya, is this genuine news? ABS-CBN News si Ateng? Ateng, huwag tayong mag-aklaan. If it is, it shows the reach of treachery. Alam niyo yung mga colonial era. Di ba? Wala kasi akong pamaypay. Sandali, may pamaypay ako. Parang eksena ni Father ganito. Nung nabasa niya siguro tong ng ABS-CBN, para na pag ganito siguro si Father, oh my God! Is this genuine ABS-CBN news? If it is, it shows the reach of treachery. Ganyan. Diba? Ulitin natin. Oh my God! Totoo ba itong balita na ito, ABS-CBN? Kung totoo ito, oh my God! It shows the reach of treachery. Diba? Ganyan? Padre Damaso? Aminin nyo.
Ulitin ulit natin. Oh, my God! Ay nako. Is this out of normality? No. In fact, ipadala nito kay Father Aquino, no? Makabagong Padre Damaso. Okay. In fact, this is the same kind of seminar these bloggers went to. Okay? Oh, balita nito, News 5. Paano ko ba ito palakayan? News 5. Galing to ng News 5. Oh, ayan oh. Seminar on press officers and journalists for Philippines. Nakita niyo na. Seminar on press officers and journalists for Philippines. Balita ito ng News 5. Kailan lang to? December 23, 2024. December 23, 2024. Philippine journalists attend 2-week media exchange program in Hunan, China. Pareho lang yan. It is the same program. Okay? Ngayon, press officers and journalists from the Philippines traveled to Changsha, the capital of Hunan province in China. Actually, maganda sa Changsha. To participate in a 2-week training program aimed to strengthen Philippine media and communication exchanges and cooperation. It is the same seminar na pinuntahan nila Trixie, nila Mark Lopez. Actually, hindi lang bloggers ang nandun. May mga media, may mga journalists din nun from major broadsheets, etc. The initiative also provided participants with insights and understanding of China's broadcasting and news reporting, as well as its rich cultural heritage through immersive field visits. Ayan. Oh. Diba? Sino ang sponsor nito? This is a fully paid seminar by the Chinese government. December 2024 lang ito. It is exactly the same seminar na pinuntahan nila Trixie at yung iba pang bloggers na yun. Actually, hindi lang mga bloggers yung kasama nila Trixie noon. May mga journalists doon from major broadsheets like Philippine Daily Inquirer, etc. Ayan. So ngayon, sponsored by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China. The program titled Seminar on Press Officers and Journalists for the Philippines was held from November 27 to December 10, 2024. It was organized by the Hunan International Business Vocational College and hosted at the Millenia 21 Degree Hotel in Changsha. Ay, parang alam ko itong Millenia 21 Degree Hotel. Is it the same hotel na pinuntahan namin? Okay. So, sino ang mga nag-attend ng China-funded seminar, 2-week-long seminar na ito sa China? A total of 11 media practitioners participated in the program. These included an editor, producer, and a reporter from News 5 Digital, TV5, DZRH Manila Broadcasting Corporation, Daily Tribune, Chinatown TV, DXDC Radio Mindanao Network, Davao, DZUP University of the Philippines, China Aid Training Program. Okay, nakita nyo na. Ha? Nakita niya na. Oh, it is the same exact program. Ngayon, ang ginagawa nila dyan sa House of Representatives at pinick up ng media is, ulitin natin yung sabi ni Padre Damaso para makita nyo ha. Ulitin natin yung sinabi ni Padre Damaso
with full performance kung paano talaga sasabihin ni Ateng ito. Okay? Nung nagulat siya, kunwari. Okay? Yung nagulat siya, kunwari. Parang ganito yan. Palalakihin natin for more impact. Diba? Nung nakita yan ni Padre Damaso, Father Rani Kalangan Aquino, ganito ang nasabi niya, Oh my God! Totoo ba to? ABS-CBN News! If it is, it shows the reach of treachery. Akla. Oh. Nakita niyo na kung paano kayo niloloko ng ABS-CBN. Kung paano kayo itong si Padre Damaso nagsasakay-sakayan. Diba? Ulitin na talaga natin. Oh! Grabe na ito! Totoo ba ito? Nakita nyo na. Nakita nyo na kung gaano kayo ginagawang BOBO ng mga intellectual isnab ng mga ito. Ng isang Padre Damaso. Ng isang ABS-CBN. Kasama nga sila sa media seminar, di ba? Ano? Maglolokohan pa tayo? Ito pa lang yung December 2024 kasi regular yan eh. Regular yang eksena na yan. Yung seminar na yan, sponsored by China. O, ulitin-uli natin sa mga kakarating pa lang. Philippine journalists attend 2-week media exchange program in Hunan, China, December 23, 2024. Yung mga nag TikTok, YouTube, bahala na kayo, you can recontent my content. Huwag na kayo magpaalam. Spread the revelation of hypocrisy. Sino mga kasama dito? Sponsored by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China na 2-week event sa Changsha, all expenses paid. DZRH, Manila Broadcasting Corporation. DZRH is ABS-CBN, di ba? Ano ka ngayon, Padre Damaso? May karapatan ka, dapat mangumpisal ka sa bayan. Nagkakasalak. Ikaw ang, the extent of the treachery. Aklak. Tigilan mo ko. Diba? Sino nagbalita nito? News 5. Ayan ang picture. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Kaya, wag na kayong umattend ng hearing na yan. Dahil ganyan lang ang ginagawa sa inyo. Bahala kayo. Gagawin lang kayong pang-engagement ng mga media. Hindi ito, sige nga, explain nyo yan. Sponsored by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Sila mga participants sa all expenses paid by the Chinese government. 11 media practitioners, included an editor, producer, and a reporter from News 5 Digital, TV5, DZRH Manila Broadcasting Corporation, Daily Tribune, Chinatown TV, DXDC Radio Mindanao Network, and DZUP University of the Philippines. What kind of hypocrisy is this? Yung page po ni Tio hindi nawala, nag-deactivate lang siya kasi nga nag-mass reporting sila right now. So parang iwas gorgor, ganyan. So ngayon, ano na ngayon kayo? Na-expose na naman kayo ang inyong kaipokrituhan. Kaya gusto nyo akong, you would like to physically eliminate me. December 2024 yon, di ba? Okay. Baka naman kasi, dapat Father Rani Aquino, dapat consistent ang performance, ha? Pag nakita mo to na, the extent of the treachery. Dapat ganun din. Ha? Okay, meron pa? Sinabi ko na nga sa inyo, this is a regular
program. Okay. Ito na. Papakita ko na. Ngayon, ito pa. Sinong reporting nito? Philippine News Agency. So, Government of the Philippines. Kailan lang to? March 2, 2023. More than 60 journalists joined China's exchange program. More than 60 media practitioners from more than 50 countries, including the Philippines, are joining the China-Asia Pacific Press Center's exchange program for 2023 that began on Thursday. Sino naman ang nag-funding nito? China funded. Anong purpose ng seminar? We hope that you would get to know China better through the program that you will be attending. You are lucky because now China has lifted its restriction and you are able to see and experience China in full without limited movements, unlike the participants in the last program in 2022. So, it is the same program. China funded. Ngayon, etong mga mainstream media na ito, bakit kayo nagtataka na meron nun? Nagpa-participate kayo dun eh. Or baka naman, gusto nyo, mas solo nyo. Baka naman kasi mga legitimate journalists, gusto nyo ring masolo yung China-funded seminar sa China. Huwag na tayo magplastikan. Ayaw nyo ng competition. Nagpa-participate kayo eh. Ilang beses na. May 2022, may 2023, may 2024. Tapos nagulat kayo doon sa same seminar na pinuntahan nila Trixie, Mark Lopez, at may kasama rin sila doon na mga journalists from major broadsheets. Ano na ngayon? So, sino ngayon ang nagsisinungaling? Di Committee Against Disinformation, yung mainstream media na naman nagsisinungaling. At gumagawa sila ng issue. Kaya, alam nyo, sabi nung kalbo na professor, ang hinihintay na lang niya, ang gusto daw niya hintayin yung magna cum laude. Eto na. Alam mo, hindi ako magiging magna cum laude, Professor Contreras, kung sasakyan ko yung amats nila. Alam ko yung amats nila. So, yun na nga lang. Problema nila is, kaya kung paikot-ikutin yung amats nila. Hindi lang papaikot. So, ngayon, problema nyo na yan. Okay. So, ayan na-establish na natin. Okay? Na ang Philippine mainstream media, mahilig din silang pumunta sa mga China-funded. Okay. Okay, ngayon, sino ngayon ang nagwo-worry sa mga China-funded na seminars? Sino talaga? Sino talaga? US ang naloloka sa mga China-funded training. Ayan US think tank worry of China-funded training for Filipino journalists. Kailan lang to? January 16, 2022. So ito photo from the Philippine News Agency, participants in a China-sponsored media training workshop post for a picture. May 18, 2019. So matagal lang nangyayari ito. Ito naman ayan si Tio Nakita niyo si Tio? Ayan si Tio. Tio Moreno ba to? Or kumukha lang ni Tio? Parang feeling ko si Tio Moreno to. Tio, ikaw ba yan? Ayan ang mga journalist, Sino yung mga nandyan? China has been providing some 75 countries, including the Philippines, media training that is not based on traditional. Ito yung, kaya nag-worry ngayon, yung US. US ang may pakana niyan. Diba? So ngayon, matagal na yan. Okay?
matagal na yung training seminar na yan na all expense paid by China. Okay? Kita mo, the 30-member Philippine delegation included personnel from the PCOO, PNA, Radio Television Malacanang, Philippine Information Agency, Philippine People's Television Network, and the Bureau of Communication Services. Journalists from Sunstar in Cebu, iOrbit News in Pampanga, Manila Times, and Pulso na makabagong Kabiteño were also in the contingent. Ito yung 2019 lang. Okay? Ngayon, bakit kayo nagtataka, mainstream media dito? Alam nyo may ganyan, nagpa-participate na kayo noon. Noong 2024 lang, nagpa-participate din kayo dahil gusto ng US or dahil kasi kayo tanggap sa kanan, tanggap sa kaliwa. May China funded, may US funded. Alam niyo naman, parang hindi ko na alam mga kalakaran ninyo. Tapos biglang, extended treachery. Ganun si Padre Damaso. Ano yun? So, alam natin kung kanino galing yung propaganda na yon. Di ba? Di ba? Ano? Ay, nako. Sabi ko na sa inyo eh. Di ba? I am telling you, pinaglololoko kayo nito. Nangyari na sa atin to ng 2016, nangyari na sa atin to ng panahon ni Digong, na ang mainstream media, pinagloloko tayo. Pinagloloko rin tayo ng mga intellectual elite sa Pilipinas. Katulad ni Father Rani Aquino, na extent of treachery. Totoo ba ito, ABS-CBN? Ulitin natin for more impact. No? Yung sinabi ni Father Rani Aquino, ang tawag sa kanya ng kanyang mga estudyante is Father Rani. Okay. Is this genuine ABS-CBN news? If it is, it shows the reach of treachery. Kahit yung ABS-CBN, DZRH, nag-participate. Diba? Ulitin natin, naalo sila sa pamaypay. Oh my God! Grabe ito, ABS-CBN! It shows the reach of treachery. Ano? Nakita nyo na? Kung paano pinaiikot-ikot ang ABS-CBN, tanggap sa kaliwa, tanggap sa kanan. Ganyan sila. So sila, nagjo-join din sila ng mga China state-sponsored seminar. Mga journalist ng ABS-CBN. Nakita nyo naman, DZRH kasama dun sa nung 2024. Ay syempre, may 2023, may 2022, may 2020, nung pandemic wala. Nung panahon ni Duterte, marami yan. 2019, 2018, 2017. Marami silang nakapunta, nag-enjoy ng China-sponsored media seminar. So yung isa sa mga pinaka-latest nung December 2024. Okay? December 2024. Yung pinakita ko sa inyo. Diba? Nakita nyo na, diba? December 2024. Ulitin natin for more impact. Nang lalong mabulunan si Father Damaso. Okay? Nang mabulunan si Father Damaso na ride on. Dahil wala ka ng relevance. No, nobody's reading you except your circle. So, you're just having a conversation among your peers. Dahil nga, napakasinungaling. Ano naman yan? Diba? It shows the reach of treachery. Si Father Damaso, Diyos mio. Diba? Diba? Pinakita ko sa inyo, yung pinaka-latest is nireport pa ng News 5. Kasi kasama yung News 5. Doon sa China-funded. Ayan. News 5. Nung December 2024 lang to. Ito yung pinaka-latest. The same seminar na inattenda nila Trixie. Pero yung na Trixie, I think it was 2023 or 2022.
I cannot remember. So, di ba? Two-week media exchange program. The same. Sino ang sponsored? Oh, sponsored by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Sino mga participant? 11 Filipino media practitioners, editor, producers, and a reporter from News 5 Digital, TV5, DZRH, which is ABS-CBN, Daily Tribune, Chinatown TV, DXDC Radio Mindanao Network Davao, and DZUP University of the Philippines. So ngayon, sino ang naglolokohan? Sino ang nanloloko ng bayan? Nahuli ko na naman kayo. Okay. At ngayon, ang pinaka-closing salvo natin, dahil gusto ko na rin matulog, 2:00 na. Pinaka-closing salvo natin. Thank you sa mga nagpapadala ng tip. I appreciate it kahit yung iba pinapadala is 2 pesos. That's a huge thing. Okay? That's a huge thing dahil this is a people-sponsored blog. Dahil ako, ang aking utang na loob ay sa aking mga readers who have been there behind me, beside me, on top of me. Charot. Wala namang on top. Hindi ako pumapatol sa mga readers. Ang aking utang na loob ay akin sa mga readers. Kaya maraming salamat sa mga nagpapadala ng tip. I appreciate it kahit 2 peso, meron pa nga nagpapadala ng piso. Wala akong pakialam. Everything counts. I appreciate every cent dahil kayo nasa inyo ang aking, sa inyo ako may utang na loob. I will never be here in where I am right now if not for every single bit of you who supported me since I started in 2016. Na nakitawa sa akin, nakibaldaguran, ano pa ba? Nakipag-elyahan, charot. Nakipag-alindogan, ano pa ba? Nakipag-tsuktsakan. Wala mo na tsuktsakan. Ako pumapadol sa mga readers. Hindi ba? So maraming salamat. Nasa inyong aking utang na loob. Kaya hindi ko kayo may iwanan. No? Kahit gusto ko man, hindi ko kayo may iwanan. Kasi a lot of you, I'm returning the favor. I will not be here. I will never be in where I am right now, stage of my life. If not for every single of you who believed in me. Sabi nga ni Catriona Gray, ano yung sabi ni Catriona Gray? I am here today because someone believed in me. Anyway, so, kayo yon. Nasa inyong utang na loob ko. Nasa mga Duterte ba? Well, not really. It's really with the people. Hindi ba? Kaya nga kung may hinaing kayo laban sa mga, kahit gusto nyo sabihin sa mga Duterte, sinasabi ko na, hey, your followers are not appreciating what you're doing. Ganyan. Kasi kayo ang talagang tunay na backbone ng mga social media influencer. Ako lalo na ako kasi wala akong sponsor. Hindi rin Facebook ang backbone ko kasi demonetized ako. So sino talaga ang nasa likod ng aking success? Every one of you, every one of my reader, no? Kayo talaga ang aking pillar and light, and minsan kalandian. Charot. So, nandiyan talaga kayo. So, sa inyo ang aking utang na loob. Kaya nga ako, pag nakikita ko yung mga readers ko, nakikipag-usap talaga ako sa kanila. Kahit minsan talaga pagod ako. Because kayo talaga ang, nasa inyo ang utang na loob ko. Not with any politicians, not with anything. The people. So, ngayon, pupunta na ngayon tayo sa closing salvo. Okay. Sinabi ko na to no? 2023. Karating ko lang dito ng Beijing. Alam niyo naman dito ako nag-aaral, di ba? I'm taking a PhD here in Beijing. I never hid that fact. Bakit ko may tatago? Anong may kakahiya ko? Kayo mahiya? Wala kayong napuntahan sa buhay. Anyway. And then, sa lahat ng universities of China or sa mundo, loka ako. Kasi may isang Pilipino rin na nag-aaral dito.
Pero masters. So, nagkakilala kami ng Pilipino. Masters yung inaaral niya. Ako PhD. Tapos one time, tumakbo siya sa akin. Sis! Sabi ko, oh, bakit? Ano na naman yan? Parang si Padre Damaso. Alam mo ba? Alam mo kung sino prof namin sa subject na to? So, first day nila yung subject na yun. Sabi ko, sino? Anak ni Justice Antonio Carpio. Mic drop. Ulitin ko. Mic drop. Ulitin natin. Ay, hindi pala to mic. Ano pala to? Abaniko. Abaniko drop. Anak ni Justice Antonio Carpio. Professor dito. Kung saan ako nag-aaral ngayon. Ng PhD. At ano tong university na to? This is a public university. So it is a China-funded university. So yung anak ni Justice Carpio, alam mo kung since kailan pa nagtuturo dito, sumusweldo sa isang China-funded university? Since 2012. Since 2012! Oh, hindi ko na lang sasabihin ng pangalan, no? I will not, out of respect of this school, kung sino. Okay? Dahil, pero gusto ko lang sabihin yon because nakakapagod na ang hypocrisy ng mga Padre Damaso, ng mainstream media, sino pa ba? Yung mga elite sa Pilipinas, nakakapagod na yung hypocrisy ninyo, niloloko ninyo ang taong bayan. So, yeah, since 2012, pinabasa ko pa yung profile niya. Since 2012, nagtuturo na yan siya dito. 2025 na. So, since 2012, every month, yung anak ni Justice Carpio, pinapasweldo ng China. Hindi ko sabihin, out of respect with this university, hindi ko sabihin kung sino. And private din naman kasi itong mga taong to, hindi mo rin makikita in public kung sino yung mga anak ni Justice Carpio. Pero, anak siya. Actually, yung profile niya nga, pag itabi mo siya noong kabataan ni Justice Antonio Carpio, ay para silang pinagbiyak na bunga. Since 2012, yung anak ni Justice Antonio Carpio, na number 1, anti-China, pinapasweldo ng China every month dahil nagtuturo siya sa isang China-funded university na sa minalas-malas kayo, doon pa ako dito pa ako nagpi-PhD kung saan siya nagtuturo. Yung anak ni Antonio Carpio, ni Justice Antonio Carpio. Sige. Sabihan niyo akong fake news, i-reveal ko. Sabihin niyo, pa-confirm niyo kay Justice Antonio Carpio. Pag sinabi ni Justice Antonio Carpio na fake news ako, i-reveal ko na lang yung anak niya. Kasi Oda, i-reveal ko yung profile. Sino ngayon? Sino ngayon ang hypocrite? Naloka kayo dun sa mga vloggers na ilang months? Weeks lang ata yun, 2 weeks. Na nag-seminar. China funded. 2 weeks. Oh my God. Sabi ni Father Aquino. Treachery. Ano magkatawag mo doon? Sa anak ni Justice Antonio Carpio na nagtuturo dito. Professor sa university na kung saan ako nagpi-PhD dito sa Beijing. China funded din itong university. Public ito. So China funded ang anak ni Justice Antonio Carpio. Every month. Sumusweldo siya. Every month. Since 2012. Hindi ba mas malala yun? Mas malala ba yun? Yes or no? Mas malala ba yung every month kang sumusweldo sa China dahil nagtuturo ka sa isang public university na pinapatakbo ng Communist Party of China? Lahat naman ng public institution dito sa China, pinapatakbo ng Communist Party of China. So,
Sumasweldo siya sa Communist Party of China. Ang anak ni Justice Antonio Carpio, every month, since 2012. So sino ngayon? Kung treachery pala na umattend ng isang China-sponsored event katulad ng ginawa nila Trixie na 2 months lang, so hindi ba treachery yung sumusweldo ka every month since 2012 as a professor sa isang university na pinapatakbo ng Chinese government? And of course, by the Chinese Communist Party, dahil lahat ng institutions, public institutions dito in China, pinapatakbo ng Communist Party of China because it's a socialist state. Ano? Hindi ba? So, ano mga kababayan, maniniwala kayo na treachery yun? Ha? Kakainin nyo naman yung kanilang mga isinusuka sa inyo na kahibangan. Pero, yun ang katanungan. Kung treachery yung umattend ka ng China-sponsored event na 2 months or 2 weeks lang ata yun, anong tawag mo dun sa mga mainstream media na uma-attend every year ng China-sponsored media training? That has been happening for several years. Nagkaroon lang ng pause ng pandemic kasi pandemic. Pinaka-latest ng December 2024. Kasama yung ABS-CBN na DZRH ang nag-attend. Tapos, yung anak ni Justice Antonio Carpio, professor dito sa university sa Beijing, na kung saan ako nagpi-PhD. Professor since 2012 sa university na to, na pinapatakbo ng Chinese government because it is a public university. And of course, every public institution here in China is being supervised by the Communist Party of China. So yung anak ni Justice Antonio Carpio sumisweldo sa China every month since 2012. Kung treachery yung ginawa nila Trixie, ano tawag mo doon? Ngayon, kung hindi treachery, yung sa anak ni Justice Antonio Carpio, dapat hindi rin treachery yung kina Trixie. What is good for the gander should be good for the goose. Tama? Ngayon, Father Aquino, I challenge you. Tawagin mo ding traitor yung anak ni Justice Antonio Carpio para consistent ka, Father. Di ba? Para consistent ka. Para hindi na paghalatang ikaw ang isa sa mga makabagong Padre Damaso ng panahon ngayon. Di ba? Dapat tawagin mo ring treachery yung mainstream media, mga representatives ng Philippine mainstream media, katulad ng News 5, Channel DZRH, Manila Times, etc. Di ba nagsusulat ka sa Manila Times? May taga Manila Times na umattend din nung same seminar na yon. Bakit hindi mo tawaging treachery yon? Ayaw mong tawagin dahil wala sa narrative mo? Akla? Nag-aaklaan tayo dito, mga akla? Kayo mga akla, comment. Nag-aaklaan tayo? Ha? Aklaan? Bakit ayaw hindi matatawag mong treachery? Ano? Diyos mio, tigilan niyo ako. Diba? Hindi niyo ako magpapaikot-ikot. At hanggang nandito ako, I will expose every hypocrisy, lies na ginagawa ninyo sa mga Pilipino. Dahil nakakapagod na kayo. Hindi lang kayo nakakapagod, nakakasuka. Diba? Nang aakla kayo ng mga tao. Walang aklaan. Diba? So, yun lamang po, mga kababayan. And, that's it, pansit. And, marami pa tayong patutunghayan na pagbubunyag habang nag-process ang panahon. Dahil time reveals everything. And sinasabi ko sa inyo, baka malapit na tayo sa exciting part. You know, we will definitely have a great reset because hindi na ito tama. Hindi na pwede tayong magpatuloy ng paulit-ulit ng ganito, hindi ba? So, manalig kayo
and we will expose one hypocrisy after another hypocrisy. At hindi nila tayo mapipigilan. Okay? Hindi nila tayo mapipigilan dahil hindi nga nila napigilan si Tebes. Charot. Anyway, maraming salamat sa inyo. And matulog na kayo. Charot, yung mga nasa Pilipinas, matulog na kayo. And of course, sa mga nasa ibang bansa, guys, kahit hindi kayo, ito pala, gibilan, malapit ang birthday ni PRRD. Kahit sana, hindi kayo umattend ng rally, kahit yung family nyo man lang, magkaroon man lang ng, or yung relatives ninyo or barangay nyo man lang, magkaroon ng mini March 28 solidarity. Mag-green po tayong lahat. Okay? Kahit sa bahay nyo lang, sa barangay. Kahit hindi kayo umattend ng malaking rally. Of course, kung umattend kayo ng malaking rally, mas maganda. Pero kahit sa mga bahay nyo lang, etc., para pakita natin na that we will paint the whole world green. So maraming salamat po sa inyo. And wag po tayong magpapatinag sa mga ipokrito, pare, damaso, at mapanglinlang na mga nang-aakla ng bayan. Maraming salamat and good night. And of course, thank you sa mga nagpapadala ng tip na kahit magkano ay na-appreciate ko. Thank you so much and have a good night. Magandang gabi. Ito po uli si Sasot Ogando Sasot, ang inyong favorite, faithfully defiant na tagalista ng Noisy.